Slowly. Lakad ka. Ay, pat. Jump, jump, jump. Hop, hop, hop. Layo ka, layo. Habang nagbabayad yung daddy niya, napansin ko na nandun na siya sa may unahan. Tapos, nagulat ako, parang nakita ko nagbe-bless na siya dun sa manikin. Sa tuwa ko, binidiyuhan ko siya. Parang yung time na yun nga, medyo patapos na. Tapos, nagulat na rin nga lang ako habang nagtingin siya sa akin kasi nagkatinginan kami. Yun pala, naputol na yung isang braso ng manikin. Kaya tawan-tawa din talaga ako sa nangyari. Pero yun nga, natakot siya. Natakot siya ng time na yun. Bakit ka pa ba nagmamano eh? Inakalma siya ng daddy niya, binuhat, tapos kinausap na wag masyadong malikot. Yun nga, kinausap naman siya ni daddy niya na wag laging kung saan pumupunta kapag ganong namamasyal kami. Baka makasira, babayaran pa namin. Kinausap naman ko yun sa mabuting pamamagitan. At ayun, pumalma naman yung bata. Sabi ko, okay ka lang ba na? Kumusta ka? Uulitin mo pa ba yun? Sabi niya, hindi na. Yun ang sabi niya. Pinunta ni daddy niya sa playhouse. Kasi nag-promise siya na magtahan na, tigil na. After naming mapagsabihan, kalmado na siya. Pinangakuan ng daddy niya na, sige, pupunta na tayo sa playhouse. Mahilig siya magmano, lalo pa nga sa mga matatanda. Tapos yun nga, nagulat na rin lamang kami. Hindi namin nakalain. Ang pati ba naman sa manikin, kailangan magmano. Yung lalagay ni daddy.